Hello Kamotor, welcome to my channel. Good morning. Pag-usapan natin ngayon ang no return, no exchange pagdating sa motor parts. Kasi marami tayong nagiging customer na nagre-refund ng mga binibiling pyesa. Tapos tayo, pag di natin alam kasi, syempre na kumbaga binabalik yung pyesa sa atin, parang binuksan lang nila yung item o nabuksan lang o kaya ginawa lang nilang pang testing, balik nila sa iyo yung pyesa. Kasi syempre hindi na rin mabebenta yan sa ibang customer natin pag nakita nila yung item na bukas na. Kaya no refund, no exchange talaga. Pag nag-renew tayo ng ng DTI, meron silang form niyan na no return, no exchange. Pero pagdating naman sa mga yung pag kunyari may nabili sa yung pyesa na kabibili lang naman, pero yung hindi naman ganun katagal na ibabalik sa yung pyesa. Parang ano lang, nakapag-isip-isip lang sila na nagbago yung isip nila na hindi na pala nila bibilin yung ganun. Kung saglit lang naman din ibabalik sa atin ng pyesa, kumbaga konsiderasyon natin sa mga customer, pwede rin natin tanggapin yun. Kasi may mga item talaga na masiselan. Tulad nito, itong stator. Siyempre may packaging siya, naka-packaging na siya. Kapag ang packaging nito binili sa'yo, tapos nagbuksan na to, yan, huwag nyo na ipaparipan yan. No refund, no exchange na yan. Kasi maselan din ang stator. Siyempre yung packaging niya, nasa factory ito yung packaging niya. Kaya hindi na pwede basta-basta yung nabuksan, tapos magbabago yung isip nila, o kaya mga isang araw bago ibalik, yung mga ganun. Nakapag-isip-isip sila na pagbukas nila ng stator ng motor, okay pa pala yung stator nila. Hindi pala sa stator ang sira. Tapos ibabalik sa inyo yung stator. Sasabihin, hindi daw pala yun ang bibilin. Kaya hindi na natin pwede i-refund yun, yung mga ganun mga kamotor. Meron pa tayo ditong regulator. Ito, mga masiselan din to. Hindi basta-basta pwedeng yung gagamitin na isusubok nila sa motor. Meron kasi mga customer na bibili ng ganito regulator. Hindi umandar, hindi yun ang bibilin nila. Pero yung regulator mo, nagamit na nila pan-testing, pansubok. Hindi dapat ganun sa mga regulator, masisela ng regulator. Kailangan to kapag ganun na nakita nyo na pinag-try na nila sa pagpapaandar ng motor, syempre, maselan to, hindi na rin natin pwede i-refund yan. Ito, lalo itong CDI, maselan yung CDI na yan. May na-enkwentro na rin kasi ako sa mga customer na bibilin CDI, tapos mga isang oras, babalik sila, tapos bukas na itong packaging na to, sasabihin nila, ay boss, ibabalik ko pala itong CDI boss, hindi pala CDI yung sira. Yung battery pala ang sira ng motor namin. Mga ganung pangyayari. No refund, no exchange din yun. Sa mga pyesa natin na binalik nila ng wala naman nabuksan or saglit lang, wala pang kalahating araw, binalik na sa inyo, nasa sa atin na rin yun kung gusto natin i-refund or palit pyesa, yung ganun, ipapalit nila ng ibang pyesa yung binibili lang item. Para kahit pa paano, konsiderasyon na lang natin sa mga customer natin. Total, hindi rin naman nila nabuksan yung packaging. Tapos, saglit lang rin naman na ibalik din nila yung item. Pwede na natin i-consideration sa kanila na ipalit pyesa na lang. Yung halaga, kanyari, halaga nito, ipapalit ng ibang pyesa. Kailangan ganun din yung katumbas ng ipapalit ng pyesa. Kailangan parehas rin yung price na ipapalit nyo. Pero yung iba kasing motor parts dyan, lalo yung malalaking motor parts na, talagang hindi sila nagre-refund.
no repair, no exchange talaga. Tapos may mga nakapaskil sa harapan ng tindahan nila yan na yung galing sa DTI na no refund, no exchange. Dati kasi meron ako nun din, naka-display dyan sa may harapan ng tindahan. Kaya lang, siyempre, sa sobrang tagal na rin, kaya hindi na rin siya masyado mabasa. Kaya wala na rin siya. Pero sa susunod na renew ko, itong papasok na magdi-display din ako ulit yan sa shop para yung ibang customer natin, mas maganda kasi nakikita agad nila yan eh. Para meron silang idea na once na bibili silang motor parts, talagang sureball na kung ano yung kukunin nila. Para hindi sila nahihirapan na re-refund yung pyesang binibili nila. Meron din naman ako naka-enkwentro dito na customer. Ano din siya sa langis naman. Namili siya ng langis. Yung synthetic na langis na mamahalin. Tapos, nung nabili niya, mga kinabukasan na binalik yung langis. Pero hindi naman siya nabuksan. Hindi rin nabuksan yung takip niya. Kumbaga, hindi nagamit. Ngayon, binabalik nila. Ngayon, ang ginawa ko naman, hindi ko tinanggap. Kasi isang araw na nangyari. Isang araw na yung pagitan, kumbaga. Siyempre, imbis yung langis na yun, ibenta pa natin sa iba. May nakakuha pa ng iba. Tapos, sila ibabalik na lang yung langis na. Kasi daw, meron na raw nabili yung kapatid niya na langis nung pag-uwi niya. Kaya, hindi na rin daw nila ginamit yung nabili rito. Eh, sa atin naman mga may-ari ng motor parts, wala na tayong kinalaman doon sa kanila kung madoble man yung bili nila ng langis na nakabili na yung kapatid niya, labas na tayo doon. Kasi sa atin naman, bago naman sila mamili dyan, nakikita naman nila naka-display yun. Kumbaga sila na mismo ang mamimili sa'yo, hindi mo naman sila pinilit na ito ang bilihin mo. Sila mismo ang nanguha ng langis na yun. Kaya tagal na sa ating motor parts yun. Mas na i-dispose pa natin yun. Kaya sa ating may-ari na kung hindi natin kapalitan yun, o papalitan natin ng ibang pyesa. Hanggang dito na lang muna vlog ko mga kamotor. Sana lagi niyo suportahan yung vlog ko. Maraming salamat.